And pure lies. It's one that it's a move that reeks of desperation. It's a political ploy, and I've already attributed it to attempts at destabilization of the government. Dagdag pa ni Representative Marcos, kusang loob siyang humarap sa komisyon para tumulong sa isinasagawa nitong investigasyon. I came here on a voluntary basis so I could help the ICI with their investigation. I was not served a subpoena. I am not subject to any investigation. However, I am willing to give and tell the ICI anything that I might know that will further the investigation. Now, Pero matapos na matanong si Kong Sandro ukol sa mga alegasyon laban sa kanya at sa kanyang tiyuhin na si dating House Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez, tila may patutsyada si Kong Sandro. I did not do any such a thing. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City nakalagay, nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira doon. Ba't ba ako maglalagay ng projects doon? At hindi rin natin natanong kanina kung ano ba yung kanyang reason bakit initially he wanted to have an executive session. Pero ang nakakagulat doon ay tila after nung request nga niya for an executive session ay tila biglang naging willing siya. Kumbaga nag-ibang ihip ng hangin at sinabi niya bigla na sige kung walang hindi naman ma-jeopardize ang investigation ng ICI, edi go, ipalabas natin sa publiko ang aking naging testimonya. So that's a little bit of something na inaalam din natin, and we will probably ask from the ICI officers here kung bakit nga ba nauwi sa ganun na for initially executive and then biglang willing siyang magpa-public. 'Di ba? Syempre, marami kasi nagtatanong sa atin, bakit kaya tila hindi na lang ini-livestream in the first place? Ang kasagutan, aalamin natin sa mga susunod na araw.